Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng Lilang Kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dula. Love and Memories. Sinabi ni Joy na bakla ako. Kaya may nangyari sa aming dalawa. At nang umuwi ako sa bahay namin, hinanatan ko si Christy na naghihintay sa amin. Kaya inihatid ko siya sa kasama para makita nito si Pagkasasyan. Pero naharatan niyo na may problema ako. At dito sinabi na may nangyari sa amin. Kinabukasan ay narinig ko si Tay na nagsisisigaw at tinawag niya ako. Kaya pinuntahan ko sa kwarto niya at... Itay, anong nangyari sa inyo? At sumigaw kayo? Bakit po ba? Ay, anak, ang inay mo, iniwan na tayo. Wala na siya, anak. Anong gagawin natin ngayon? Wala pa akong kita. Itay, siguro naman matutulungan din tayo ng mga kamag-anak natin. Inay, bakit yung pinahintuan na mawala kayo sa amin? Kayong dahilan kung bakit nagpupursige ako na makapag-aral. Dahil gusto kong makapagtapos para maipagamot kayo kapag may trabaho na ako, inay. Paano na tayo, anak? Wala tayong ipon. Paano na ang servisyo ng punerarya para sa inay mo? Ano ba itong kapalaran natin? Mahirap na ang buhay natin pero binigyan pa tayo ng mabigat na pagsubok na ito. Asawa ko, bakit mo kami iniwan? Hindi mo akong inisig bago ka na maalam sa mundong ito. Hindi mo na ako nakausap. Huwag mo kami iwanan ng anak mo. Tama na yan, Itay. Taibig na din ang inay. Hindi na siya mahihirapan ngayon sa kanyang sakit na naramdaman. Mabuti pa humingi na lang tayo ng tulong sa mga kapitbahay natin para maipalibing natin si inay ng maayos. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Romeo, bakit kumiyak? Ano bang nangyari sa'yo? Sige, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Jay, naiyaman ako sa inyo ng mami mo. Pero wala na kami ibang malalapitan Dahil wala na si Nay. Patay na siya. Ano? Diyos ko, sumalangit nawa ang kaluluwa ng inay mo. Alam ko na problema na naman ang gagastusin nyo para sa serbisyo ng punerarya. Ganun ba? Oo, Jay. May alam ka ba para makatulong sa amin? At may ayos ng bangkay ni Nay? Yun lang pala eh. Huwag ka nang mag-alala. Lutas na ang problema mo. Ako nang bahalang humingi ng tulong sa mami ko. Kaya ipanatag mo na ang iyong kalooban. Ham-ham! Salamat, Joy. At lagi kang handang tumutulong sa mga problema ko. Sana balang araw ay matulungan din kita at mabayaran ang mga utang na loob ko sa'yo. Huwag mo nang isipin ang magbayad. Basta mahalin mo lang ako. Yan ang hilingin kong pabor sa'yo.
para maging maligaya ang buhay ko. Lalo na pagkapiling na kita. Joy, I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Mami, may tutulungan tayo. Pero huwag kayong tumanggi dahil magtatampo ako sa inyo. Alam ba ninyo, namatay ng inay ni Romeo. Wala silang pera. Kaya tulungan natin sila, Mami. Ha? Na naman. Pambihira ka naman, Joy. Sobra na ang pagmamalasakit mo sa kanila. Oh, sige na, Mami. Talagang kailangan nila ang tulong natin. Please, Mami. Ay, medyo mahina na ang negosyo natin ngayon. Pero sige, magbibigay tayo. Pero kunting halaga lang, ha? Okay lang, Mami. Ang mabuti pa ay pupunta tayo mamayang gabi para magpaglamay. Para makita nila na nakikidalamhati tayo sa kanila. Ay, nako, iha. Ikaw na lang ang pumunta. Dahil hindi ako maharap yan. Ha? Sige na, Mami, please. Alam niyo naman na nobyo ko si Romeo. Kaya hindi pwede na pabayaan ko siya sa kanyang problema. Ay, okay. Sige, iha. Pero mamayang gabi na tayo pumunta. Uunahin ko muna ang negosyo natin. Pwede ba, iha? Opo, Mami. Salamat. Napakabait talaga ng Mami ko. The best mommy in the world. Ay, naku naman, iha. Binula mo na naman ako. O sige, okay lang. Basta ikaw. Oh, talaga, Mami. Salamat ka pala sa pakikiramay mo sa amin ng Itay. Buti naman, nandito ka para lumakas ang loob ko. Alam mo, talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Pag oras na para bawiin ng Diyos ang hiram na buhay, wala na tayong magagawa. Hindi tanggapin na maluwag sa ating kalooban. Sabagay, tama ka. Pero masakit sa akin eh. Dahil hindi mo lang naitay ni Inay ng pagtatapos ko sa aking pag-aaral. Hindi ko siya natulungan. Huwag mo nang isipin yan. Pinagamot naman ninyo sa doktor. Kaya lang, malubha na siya. Hindi na nakayanan ng katawan. Okay. Sana maligaya rin ang Inay kung saan man siya naroon ngayon. Tahimik naman yung kanyang kaluluwa. Oo naman. Wala naman siyang masasabi dahil ginawa naman ninyo ang lahat para gumaling siya. Pero hanggang doon lang ang buhay niya. Teka, may sumagot ba sa serbisyo ng punerarya para sa pagpapalibing ng inay mo? Meron na. Kaya hindi naman problema ni Itay ang pagpapalibing sa kanya. Ganun ba? Buti na lang at maayos din na maililibing ang inay mo. Teka, kailangan na tulungan kita na magtimpla ng kape at magbigay ng biskwit sa mga nakikilamay para hindi sila makatulog. Iha, bakit matamlay ka? May dinaramdam ka ba? Sabihin mo, para matawagan ko ang doktor ng ating pamilya. Ewan ko pa, Mami. Hindi ko po maintindihan ang nararamdaman kong ito eh. Lagi po akong nahihilo at parang may hinahanap ako. Iha,
Baka kung ano na yan. Baka may sakit ka dahil sa labis na pagpupuyat mo. Hindi naman siguro, Mami. Pero kailangan ko na magpasuri sa doktor para malaman ko kung ano ito. Kung ganon, ay sasamahan kita, Iha. Para ma-check up ka at para maagapan kung anong sakit yan, Iha. At mabigyan ng tamang gamot at nang gumaling ka. Opo, Mami. Kailangan na samahan niyo ako bukas. Dahil natatakot po ako. Baka kung ano itong nararamdaman ko. Ngayon ko lang naranasan ang mahilo, manghihina, at parang wala akong ganang kumain. Baka may sakit ka. Kailangan na ipa-check up kita, anak, sa doktor. Kailangan na magamot agad yan para hindi na lumala pa. Naku, Mami, tinatakot na naman niyo ko. Anong mangyayari sa akin? Pag ganyan ang resulta ng pagpapacheck up ko. Iha, kumalma ka. Hindi pa natin alam ang sanhi ng nararamdaman mo. Kaya kailangan na mismong doktor ang magsasabi sa'yo kung ano yung sakit mo. O sige, matulog na tayo para maaga tayo na magigising at nang makapagpa-check up ka bukas. Mabuti naman at naisipan mo akong dalawin dito sa bahay namin. Akala ko, nakalimutan mo na ako. Dahil laging may nakabuntot sa'yo. Hayaan mo na yun. Dahil nagpapaturo ng leksyon niya eh. Pero, wala naman akong gusto sa kanya. Yan sanang ilagay mo dyan sa utak mo. Pero iba ang nakikita kong kilos niya. Pagkasama mo siya, para pang may relasyon kayong dalawa. Di ba, Christy? Huwag mo na siyang intindihin. Huwag na natin siya pag-usapan. Dahil ikaw ang importante sa buhay ko. O sa babaeng magpapakita ng motibo. Ikaw ang nasa puso ko. Talaga, hindi mo ako ipagpapalit. Kahit kaya niyang ibigay sa iyo ang magandang kabuhayan. Alam mo, makakamit ko rin yan kapag nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. At ang gusto ko, matupad lahat ng mga pangarap ko. Sarili kong pagsisikap. At hindi sa pamamagitan ng pagpatro ko sa babaeng yun. Wow ha, ang sarap namang pakinggan. Sana matupad mo yan. Alam mo, ako ang unang babati sa iyong tagumpay sa buhay pag nangyari yan. Ikaw ba? Ano bang pangarap mo sa buhay? Kailangan mo na may nakahanda tayong plano para sa ating kinabukasan. Tama ka dyan. Ako naman susubukan kong pumunta ng abroad para matulungan ko muna ang aking mga magulang at kapatid. Pag nasa matatag ang buhay nila, saka tayo magpapakasal. O ano, payag ka ba sa desisyon ko? Oo naman. Dahil may mahal tayo sa mga buhay na dapat nating suportahan at mahalin. Maganda yung plano mo, ha? Para sa ating magandang kinabukasan. Ganoon din ako, Christy. Kailangan kong masenso sa buhay para sa ating magiging pamilya. Nagpungang aming ginawa ni Romeo. Buti na lang. At naintindihan ako ni Mami. At kailangan daw na mag-usap kami ni Romeo para malaman niya ang aking kalagayan.
At kung anong gagawin niya, kung pakakasalan niya ako o hindi. Kahit alam ko na hindi niya ako mahal, ang importante sa akin ay pakasalan niya ako. At may kilalaning ama ang aking pinagbubuntis. Kaya sa ayaw at sa gusto niya, dapat lang na panagutan niya ang bunga ng aming ginawa. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Iha, nag-iisip ka na naman. May problema ba? Wala po, Mami. Kaya lang, hindi po ako sigurado na pakakasalan ako ni Romeo eh. Ikaw naman kasi, Iha. Bakit yan ang ginawa mong paraan para mapasayo si Romeo? Sana, hinintay mo na maturuan ang puso niya na mahalin ka. Mahirap yung ginawa mo. Ngayon ay nag-aalala ka na sa kalagayan mo. Kuwan po, Mami. Ganitong paraan lang ang naisip ko para maging akin si Romeo. Dahil hindi ako papayag na sa ibang babae siya mapupunta. Iha, pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Baka may nobya na siya, kaya hindi ka niya pinapansin. Yun ang totoo, Mami. May isang babae at siya ang aking karibal sa pagmamahal ni Romeo. Pero hindi ako papayag na magtagumpay yung babae yun kay Romeo. Naku, Iha, problema ang idudulot sa'yo kung aagawin mo si Romeo na may mahal ng iba. Talagang hindi ako papayag, Mami, na maging masaya sila. Mas mabuti yung pare-pareho kaming malungkot kaysa iba ang makinabang kay Romeo. Akin lang siya, Mami. Akin siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Alam mo, may napapansin ako sa'yo. Pwede bang malaman kung ano ang problema mo? Wala akong problema, Christy. Lagi ko lang naaalala si Nan eh. Wala akong nagawa. Maipagamot siya. Huwag mo nang isipin ng inay mo. Tahimik na siya sa kabilang buhay. Ang pagtuunan mo ng oras ngayon ay ang iyong pag-aaral. Dahil may itay ka pa na dapat mo suportahan. Sabagay, tama ka. Pero, hindi mo rin maihali sa akin ha. Maisipan ko yung nangyari kay Nay. Tama ka dyan, pero wala ka nang magagawa para ibalik ang buhay ng nanay mo. Ano ka ba? Pumunta ka rito para lalawin ako, pero iba naman ang pinag-uusapan natin. Dapat yung tungkol sa atin ang isipin mo. Pwede, Romeo? Nandito ako para pasahin ka. Anong ibig mong sabihin, Christy? Pwede bang linawin mo kung ano yung sinasabi mo? Kaya kong ibigay ang sarili ko sa iyo, Romeo. Patunayan ko lamang na mahal kita. Christy, wag. Alam ko naman na mahal mo ako eh. Pero, hindi pa tayo handa sa mga bagay na yan. Kailangan ko pang makapagtapos ng pag-aaral ko. At ang gusto ko, malinis ang pagkababae mo na ihaharap ko sa altar. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman. At pumunta ka rito sa bahay namin. Dahil may importanteng bagay na sasabihin ko sa iyo na dapat mong malaman. Bakit? Ano ba yun? Siyempre,
Ilang beses tayo nagsiping. Kaya ang gusto ko ay magpakasal na tayo. Ano? Pero Joy, alam mo naman na hindi pa ako handa. Ikaw ang pumilit sa akin para may mangyari sa ating dalawa. Oo, Romeo. Kaya lang, may problema. At alam na ni Mami ang bagay nito. Dahil kasama ko siya nang nagpa-check up ako sa doktor. Joy, At sinabi ng doktor na positibo na nagbunga ang ginawa natin. Kaya dapat mo nang panagutan ang nangyari sa atin. Dahil ako ay buntis na. ano? Hindi. Hindi totoo yan, Joy. Hindi. Pagkasalan kaya ni Romeo si Joy. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.